Nitong Sabado, July 27, isa-isang kinausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga apektadong probinsya sa gitnang Luzon na labis na naapektuhan sa malawakang mga pagbaha dulot ng bagyong Karina at Habagat. Kinausap ng Pangulo ang mga gobernador ng Bulacan, Pampanga at Bataan patungkol sa mga syudad at munisipyo na apektado ng pagbaha. Nakasama na ang distribution ng relief goods at kung mayroong nagkakasakit. Sa Bulacan, ayon kay Governor Daniel Fernando, 17 bayan ang binaha kung saan 300,000 na pamilya ang apektado, habang 2 ang nalunod. Isa namang 5 taong gulang ang nasawi dahil sa diarrhea na posible anyang nakuha sa pag-inom sa potable water. Iniulat din ito na nasa 10 to 12 feet na ang pinakamalalim na naranasang pagbaha sa Bulacan. Sa Pampanga naman ay nasa 20 bayan ang binaha at sa Bataan ay nasa mahigit 10 bayan. Ayon sa Pangulo, matagal ng problema ang baha sa bansa. Para sa kanya, hindi floodgate ang nakikita niyang pinakamabisang solusyon sa baha, kundi ang pagtatayo ng water impounding facility mula sa mataas na lugar sa mga probinsya para maipon muna bago ito tuluyang bumaba sa mga residente. Hindi na nakayanan ng mga ating mga slope protection, ng ating mga flood control, ating mga dike. So we have to find another way to do it. Kaya palagay ko yung impounding talaga yung funds ang pinaka magiging solusyon dyan. Para naman kay Governor Fernando at Vice Governor Alex Castro ng Bulacan, mabuti umano kung ituloy ang mega dike project mula sa Bataan to Cavite at dredging system na rin para mahukay ang tubig sa ilog. Mega dike, ano po, may tatayo mula at least mula Bataan hanggang Cavite kung maaari, para maharang na talaga yung pagpasok ng mga tubig. Tapos siyempre may mga pumping station to para yung bababa dito sa taas saka sa kabundukan may pump naman pa kabila, so yun yung nakikita ko na solusyon dito at medyo malaking halaga talaga ang kailangan natin dito talaga. Ito hinahin na natin sa ating mga Pangulo noong pang nakaraang taon. So nakita natin doon umapaw yung ilog Ibig sabihin ng bumabaw na yung ilog. So kung mapapansin nyo ngayon pagkatapos ng baha, puro putik saka puro balnik yung pumunta doon sa bahay. Puro basura. Ibig sabihin napakababaw na ng ilog. Kaya malaking tulong kung talagang mahuhukay yung ilog, mapapalalim natin para may pupuntahan yung tubig. Kasi ang nangyayari pagka umapaw sa ilog, sa mga bahay pumupunta Kasi talagang diretso sa bahay, kaya sa kalsada, kaya yun yung nakita natin sa Marilao saka sa May. Samantala, hindi lang baha ang alalahanin ngayon sa Central Luzon. Isa rin sa problema ngayon ay ang sinasabing oil spill mula sa lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan na umano'y nakarating na sa bayan ng Hagunoy. Pero sa ngayon ay wala pa itong malinaw na ebidensya ayon sa ilang mangingisda na pumalaot sa dagat dahil wala pa naman silang nakikita sa ngayon. Pero mariin ay pinag-utos ng Pangulo sa Office of the Civil Defense na i-monitor ito hindi lang sa Bataan kundi sa Bulacan at Pampanga na katabing probinsya. Ito is a little more complicated. So anyway, let's just stay in touch with everyone. Mag-coordinate tayo mabuti. Ang central agency for this is the OCD. So if there are any developments, meron kayong nakikitang nangyari, i-report ka agad sa OCD. Sinabi ng Pangulo na kung magagawang mag-early harvest ng isda sa mga palaisdaan ay gawin na para maiwasan pa itong mapolyut ng posibleng tumagas na langis. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon.